Bakit mas mabuti pa na hindi mo nalaman ang tamang landas ng katuwiran? Pagkatapos mo malaman ito ay tumalikod ka. Kung ang iyong kanang mata ang dahilan ng iyong pagkakasala, dukitin mo yan at itapon. So ano pang hinihintay nyo? Dukitin na ninyo yan kung tunay ngang sinusunod ninyo ang Biblia ninyo. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mga kapatid sa panampalatayang Islam, nandito na naman po tayo upang ipagpatuloy ang pagsagot natin sa mga aligasyon ng mga mangangaral na Kristiyano patungkol sa relihiyong Islam. Sa ngayon po mga kapatid sa panampalatayang Islam, tayo po ay nasa ikalawang sura na ginamit ni falsehood upang patunayan na ang mga Muslim ay walang kaligtasan. So, ito po ang kanyang aligasyon. Sabi pa sa Quran 32:13. Quran 32:13, had we willed, we could have given every soul its guidance. But the declaration from me, galing kay Allah, will come true. So, ang declaration daw mula kay Allah ay magiging totoo, mangyayari. Ano yung kanyang declaration? I will fill hell with jinn and humans all together. So ang mga demonyo, si Satanas at ang mga tao na gawa ni Allah ay magsama-sama sa impyerno. Yun po ang sabi diyan. Mababasa niyo po. Had we willed, we could have given every soul its guidance. But the declaration from me will come true. I will fill hell with jinn and humans all together. So sa kabila ng sinasabi ng mga Muslim na sa Islam lamang may katiyakan, sinabi ng Allah sa Quran na lahat ng tao makakaranas ng impyerno. Mga kapatid sa panampalatayang Islam, ginamit po niya ang Surah 32 verse 13. At ganito po ang sabi sa wikang Arabic. Ba'da istiyaja wal basmalah, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. At kung aming naisin, aming may pagkakaloob sa bawat kaluluwa, ang patnubay nito, subalit ang salita o takdang parusa mula sa akin ay naipatupad na aking pupunuin ang impyerno ng mga jin at tao ng magkakasama. Sabi niya, walang kaligtasan ang mga Muslim sa kadahilanan pupunuin ng Allah ang impyerno ng mga tao at ng Satanas. Mga kapatid sa panampalatayang Islam, ang aligasyon niya po na yan, napupunuin ng lahat ng tao ang impyerno ay wala pong katotohanan. Sapagkat ang talata na ito ay pinaliwanag sa isa pang sura sa banal na Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Sad chapter 38 verse 84 hanggang 85. Ganito po ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fal haqqu wal haqqa aqul.
Ang Allah ay nagsabi, ang katotohanan ay aking panunumpa, at katotohanan ang aking sasabihin na la'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Katiyakan nga na aking pupunuin ang impyerno mula sa iyo, o Satanas, at mula sa sinumang sa sangkatauhang sumunod sa iyo, kayong lahat. So madaling salita mga kapatid sa panampalataya, ang ipupuno pala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno na mga tao ay yaong mga taong susunod kay Satanas. Dahil alam naman po natin ang kasaysayan ni Satanas. Si Satanas ay sumuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nang siya ay sumuway sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kautusan na siya ay magpatira pa kay Adan bilang pagrespeto sa nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, na si Adan ay hindi siya nagpatira pa dito. Imbis na siya ay sumunod, siya ay sumuway at siya ay nagmalaki. So alam po natin yan. Hindi natin yan pag-usapan dito, bagkus ito na lang po ang ating babanggitin patungkol po dito sa talata na ito. So alam po natin sa Biblia at sa Quran kung ano ang kasalanan ni Satanas. Ngayon, imbes na Satanas, nung siya ay sumuway sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay humingi ng tawad, magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nagmalaki at humiling sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay hindi mamamatay hanggang sa ang mundong ito ay magunaw. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay papalayasin sa paraiso. So yun ang kahilingan ni Satanas sa Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi siya mamamatay hanggat hindi magugunaw ang mundong ito. Kaya naman siya ay pinagbigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kahilingan niya na hindi siya mamamatay hanggang sa magunaw ang mundo. Pagkatapos makamit niya ang kanyang kahilingan, siya ay nagsabi na kanyang ililigaw ang lahat ng mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang hindi lamang niya may liligaw ay yaong tunay na sumusunod sa kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang lahat ng susunod kay Satanas, ay yun ang ipupuno ng Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno. At kasama si Satanas. Maliban dito sa talata na ito, mayroon pang klase ng tao na hihulog sa impyerno. Kung binasa lamang po sana niya sa chapter 32 verse 12, ay malalaman niya dun kung anong klase ng mga tao ang itatapon sa impyerno. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dun sa itaas, walau tara idil mujrimuna nasiku ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal saliha inna muqinun. At kung iyong makikita ang mga mapaggawa ng kabuktutan kapag ang kanilang mga ulo ay nangagbitin sa harap ng kanilang Panginoon at sila ay magsasabi, aming Panginoon, aming natunghayan na at aming narinig na ang katotohanan ng Islam. Kaya kami po ay ibalik muli sa mundo. Kami ay gagawa ng mga gawaing matuwid. Katotohanan, kami ngayon ay mayroon ng katiyakan sa pananampalataya. So ang tinutukoy pala na mga tao o klase ng tao na itatapon sa impyerno ay yaong mga taong mujrimun, yung mga taong masasama, yung mga taong gumagawa ng krimen, yun ang itatapon sa impyerno. Hindi po lahat ng tao na kanyang sinasabi. Ngayon, natapos natin sa banal na Quran
Titingnan ngayon natin kung ano naman po ang sinabi ng Biblia patungkol sa mga taong itatapon sa impyerno. Sa Quran, sinabi na ang itatapon sa impyerno ay ang mga taong sumusunod kay Satanas at si Satanas ang siyang itatapon sa impyerno. Ayon sa Biblia, ang klase ng mga tao na itatapon sa impyerno ay una, mababasa po natin sa Matthew chapter 13 verse 50. Ito po ang mga taong itatapon sa impyerno. At ihahagis ang masasama sa naglalagablab na apoy. Do'y mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Nalaman natin sa Biblia na ang itatapon pala sa impyerno ay ang mga taong masasama. Ngayon, sino pa? Ano pang klase ng tao ang itatapon sa impyerno? Bukod sa masasama, sino pa ang itatapon sa impyerno? Ayon sa Pahayag chapter 19 verse 20, at sinunggaban ang hayop at kasama niya ang bulang propeta na gumawa ng mga tanda sa harapan nito, na siyang ipinangdaya sa mga nagsitanggap ng tanda ng hayop at sa mga sumamba sa larawan nito. Ang dalawang ito ay inihagis na buhay sa dagat-dagatang apoy na nagliliyab sa asupre. So, ang itatapon pala sa Biblia ay yung mga taong masasama at ang mga taong tumanggap ng mga tanda ng hayop at ang bulaang propeta. Ito pa, sa Quran ay binanggit na si Satanas ay itatapon sa impyerno. Gayon din po sa kanilang Biblia. Ganito po ang sabi sa Pahayag chapter 20 verse 10. At ang dyablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta, at sila'y papahirapan araw at gabi magpakailan-kailanman. Subhanallah. Ano pang klase ng tao ang itatapon sa impyerno? Bukod sa masasamang tao, ano pang klase ng tao ang itatapon sa impyerno ayon sa Biblia? Mababasa po natin sa Pahayag chapter 21 verse 8 ang ganito. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakyapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang apoy at sa asupre na siyang ikalawang kamatayan. Subhanallah. Dito pala sa Biblia, bukod sa mga masamang tao, bulaang propeta, kay Satanas, pati yung mga taong duwag, mga hindi mananampalataya, mga kasuklam-suklam, mga mamatay tao, at mga mapakyapid, at manggagaway, at mga mapagsamba ng Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ay itatapon sa impyerno. Matindi sa kanila, no? Paano ngayon kung duwag ka? Humanda ka kapag duwag ka, impyerno ka. Ano pa? Kapag sinungaling ka, impyerno ka. Kapag ikaw ay sinungaling, ay impyerno ka ayon sa Biblia. So, katulad po ng ginagawa nila patungkol sa relihiyong Islam. Nagsisinungaling lamang sila, para lang masiraan ang relihiyong Islam. Ay ayon po sa inyong Biblia, hoy, impyerno po kayo. Yan po ang sinabi ng Biblia patungkol sa mga taong itatapon sa impyerno kasama po si Satanas. So wala pong problema sa banal na Quran at saka sa Biblia patungkol po sa mga taong itatapon sa impyerno.
Aywan ko kung bakit ganun na lamang po ang reaksyon ni pastor patungkol sa mga tao na ipupuno sa impyerno at kay Satanas. Bakit ganun na lang? Di kaya niya nabasa ito patungkol sa kanyang Biblia? Itong sinasabi ng kanyang Biblia na ang itatapon sa impyerno ay si Satanas at ang mga taong masasama, mga taong mga sinungaling, mga taong mapakiapid, mga taong mamamatay tao, at mga taong mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga taong sinungaling. At higit sa lahat, kapag duwag ka, impyerno ka, ayon mismo sa kanyang Biblia. Ngayon, kapag ikaw ay isang mananampalataya na nagabayan mula sa pagiging makasalanan at muli kang nakagawa ng kasalanan, ano ang sabi ng Biblia? So, tingnan natin ito. Ano ang sabi ng Biblia sa mga taong ganon? Yung mula sa makasalanan sila, ay nagabayan sila patungo sa tamang pananampalataya ayon sa Biblia, ngunit pagkaraan sila'y nakagawa ng kasalanan. Ano po ang sabi ng Biblia patungkol dito sa mga taong ito? Ang sabi ng Biblia, ayon sa 2 Pedro chapter 2 verse 21 ay ganito po. Mas mabuti pang hindi na lang niya nalaman ang tamang landas ng katuwiran, kaysa pagkatapos na malaman ito ay tumalikod siya sa banal na utos na natanggap niya. Sa madaling salita, sa Biblia pala, kapag ikaw ay nagabayan na, pagkatapos ay nagkasala ka at tumalikod ka sa mga banal na utos na iyong natanggap, ay mas mabuti pang hindi mo na lang nalaman ang matuwid at tamang landas ayon sa Biblia. Bakit? Bakit mas mabuti pa na hindi mo nalaman ang tamang landas ng katuwiran? Pagkatapos mo malaman ito ay tumalikod ka. Dahil ang sabi po ng Biblia sa Hebreo chapter 10 verse 26 hanggang 27 ay ganito. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. So yan po pala ang dahilan kung bakit ang sabi ng 2 Pedro na mas mabuti pang hindi mo nalaman ang tamang landas ng katotohanan, tamang landas ng katuwiran, at pagkatapos ay tumalikod dito sa kadahilanan wala na palang natitirang hain para sa iyong kasalanan. Alam naman po natin na tayo po ay mga tao lamang. Tayo po ay mga nilalang lamang. At di natin maiwasan na tayo ay magkamali. Sa totoo lang po, mayroon po ako naalala patungkol sa verse na ito Meron akong kakilala dati, yung lalaki na yon, binata pa siya noon. Sabi niya, siya daw ay ligtas na. Kasi sabi niya, once na save ka na daw, ay always save ka na. Ngunit paglipas ng araw, paglipas ng ilang buwan, paglipas ng ilang taon, yung lalaki na yun na siya ay nagsasabi na siya ay ligtas na, ay biglang may nangyari sa kanya. Yung kasamahan nila mismo ay nabuntis niya. Ano ang ginawa sa kanya ng kanyang relihiyon? Inalis siya sa kanyang relihiyon dahil sa kanyang nagawa. Sa madaling sabi mga kapatid sa pananampalataya, yung lalaki na yun ay nakapangalo niya. Nagamit po niya yung kasamahan niyang babae, yung kasamahan niyang membro sa kanilang simbahan, at nabuntis po yun. So siya po ay nagkasala ng sa ating mga Muslim ay zina, haram na pagtatalik, bawal na pagtatalik. So yun po ang nangyari sa kanya. Ngayon, ano ang sabi ng Biblia patungkol sa tinatawag na pangangalo niya? Matthew chapter 5 verse 28. Ngunit sinasabi ko sa inyo,
Ang sino mang tumingin sa isang babae ng may pagnanasa ay nangangalunya sa babaeng iyon sa kanyang puso. Ayon sa Biblia, kapag tumingin ka lamang sa babae nang may pagnanasa, ikaw ay nangangalunya na. So ang pangangalunya ay sapong kasalanan. Ngayon, how much more yung ganong nangyari sa pastor na yun, ha? Siya ay nangalunya. So wala na siyang kaligtasan. Bakit anong sabi? Sabi dun sa Hebreo, wala nang natitirang hain para sa kanya. So wala na siyang kaligtasan. Yun po ang sabi ng Biblia. So kawawa sila, wala na silang pag-asa na maligtas pa. How much more yung mga pastor na kung saan sila ay nasa simbahan. Sa ngayong kapanahunan natin, makikita po ninyo yung mga kababaihan nila na sila ay nasa simbahan ay nakasuot ng grabe. Maikli ang kanilang mga kasuotan. So anong sabi ng Biblia? Kapag tumingin ka sa babae ng may pagnanasa, ay nagkakasala ka na ng pangangalunya. O ngayon, kung nagkasala ka na, ano ang sabi sa Biblia? Wala nang natitirang hain pa para sa iyo. Kaya naman, ano ang mangyayari sa inyo ngayon? Imperno kayo. Ano pang sabi ng Biblia? Para ang isang tao ay hindi mahulog sa imperno kung siya ay magkasala. Ang sabi ng Biblia, Matthew 5 verse 29. Kung ang kanang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itatapon sa imperno. Sa Biblia pala, kapag ang dahilan ng iyong pagkakasala ay ang iyong mata, dukutin mo ang iyong mata upang sa gayon hindi ka mahulog sa imperno. So kaya kayo mga pastor dyan, hoy, dukutin ninyo ang inyong mga mata. Imposible sa dinami-dami ng inyong mga membro. Napakaraming nakikita namin dyan. Pastor, kapag nagsasamba po yung mga kasamahan ninyo, tingnan po ninyo kung paano sila manood. So napakaraming Kristiyano ang sumasamba tuwing linggo na ating nakikita kung makapanood, labas ang kaluluwa. So paano na yung mga ganong mga Kristiyano? Paano na yung mga ngaral nila? Siguro kapag nagwawali sila, tingin sila ng tingin doon. Ano ang sabi ng Biblia? Kung ang kanang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon. Kaya kayo dyan, kung totoong sinusunod ninyo ang talata ng Biblia na ito, masigurado ako lahat ng pastor, karamihan sa mga maral ng Kristiyano, bulag yan lahat kapag sinusunod nila ito. Kung tunay na sinusunod nila ang Biblia nila, lahat sila bulag yan, wala yan mga mata. Kasi ang sabi ng Biblia, kung ang iyong kanang mata ang dahilan ng iyong pagkakasala, dukitin mo yan at itapon. So ano pang hinihintay nyo? Dukitin na ninyo yan kung tunay ngang sinusunod ninyo ang Biblia ninyo. So siguro walang maniniwala dyan. Kasi ang gagawin nila, ang palusot nila, ang sabi kasi dyan sa Biblia, tingnan mo letra por letra, kanang mata lang ang dudukitin kapag yan ang dahilan ng yung pagkakasala. Ganyan ang kanilang mga scapegoat dyan. Sabi nila, kanang mata naman yan ang sinabi dyan Yung kaliwa hindi naman sinabi na dukitin. So, pwedeng tumingin kapag kaliwa. Subhanallah, astagfirullah. So sabi ng Biblia, kapag yung kanang mata ang dahilan ng iyong pagkakasala, dukitin mo yan. Ang sabi naman ng mga ngaral na to, mga pilosopo, okay lang yan, basta hindi lang yung kanang mata ang itingin mo, kaliwa lang gamitin mo, pwede. Subhanallah. Okay, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang sabi ng Biblia, matapos mong matagpuan ang tamang landas ng katuwiran
ay tinalikuran mo ito, ay mas mabuti pang hindi mo ito natagpuan. Bakit? Sabi ng Hebreo, sapagkat wala nang natitirang hain pa para sa iyong kasalanan. So ano yung mangyayari ngayon? Kapag ikaw ay tumingin sa isang babae at ikaw ay nagkaroon ng pagnanasa rito, ang sabi ng Biblia, ang sinumang tumingin sa isang babae nang may pagnanasa ay nangangalunya na sa babaeng yun sa kanyang puso. So madaling salita po mga kapatid, kapag ikaw po ay isang Kristiyano, dapat hindi ka makagagawa ng kasalanan. Hindi ka dapat tumalikod sa kautusan na iyong natanggap. Dapat hindi ka titingin sa mga ganyang bagay. Kapag ikaw ay nakagawa ng kasalanan, dapat yung bagay na yun, bahagi ng iyong katawan na yun, ay iputulin mo. Kung yun ang dahilan ng iyong pagkakasala, ay putulin mo. Kung mata mo ang siyang dahilan ng iyong pagkakasala, dukitin mo yan. Kapag hindi mo yang dinukit, ikaw po ay mapupunta sa impyerno. Yun po ang mangyari po sa mga Kristiyano na ngayon. So, napaka-imposible po sapagkat alam po natin na walang perpektong tao sa mundong ito. Mga kapatid sa panampalataya, ngayon, alamin po natin ang katuruan ng relihiyong Islam patungkol sa mga taong nananampalataya na kung saan sila ay magkakasala. Ba'da istiaja wal basmala, Kul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sabihin, o aking mga alipin na nagmalabis sa paggawa ng mga kasalanan laban sa kanilang mga sarili, huwag kayong mawala ng pag-asa mula sa habag ng Allah. Katotohanan, pinatatawad ng Allah ang lahat ng kasalanan. Katiyakan, siya ang lagi ng mapagpatawad, ang maawain. Masallah, napakaganda po ng balita sa banal na Quran. Mga kapatid sa panampalatayang Islam, nandito po ang isang magandang balita sa banal na Quran. Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang mga alipin ay magkakamali. Kaya naman ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o aking mga alipin na nagmalabis sa paggawa ng kasalanan laban sa kanilang mga sarili, huwag kayong mawalan ng pag-asa mula sa habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mashallah, sa banal na Quran, kahit pa ikaw ay nagkamali, kahit gaano pa karami ang iyong nagawang kasalanan, basta magbalik loob ka lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, huwag na huwag kang mawawalan ng pag-asa sa habag ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpapatawad ng mga kasalanan ng lahat-lahat. Mashallah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa panampalatayang Islam, nakaka-proud po na tayo po ay mga Muslim sapagkat napakahabagi ng ating Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi katulad po sa Biblia nila. Ngayon, kapag ang isang Muslim na mananampalataya ay nagkasala, sa kabilang buhay, ano po ba ang gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ang sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sa surah Al-Hijr, verse 2 ay ganito po. Ba'da istiaja wal basmala, rubbama yawaddal ladina kafaru law kanu muslimin. Walang pag-aalinlangan, aasamin ng mga walang pananampalataya kapag nakita na nila ang paglabas ng mga makasalanan na mga manampalataya mula sa impernong apoy. Aasamin nila na sana ay naging mga Muslim sila na sumamba sa kaisahan ng Allah upang sila ay makalabas din na tulad ng mga nagsilabas. So itong mga kafir na to, pagdating ng panahon,
aasamin nila na sana naging Muslim na lang sila. Yan po ay isang malaking pag-asa po ng mga Muslim na kahit pa sila ay makasalanan, basta sila ay kumilala sa Allah subhanahu wa ta'ala, sumamba sila sa Allah subhanahu wa ta'ala, kahit pa sila ay nagkasala, sa kadahilanan sila ay sinubok ng Allah subhanahu wa ta'ala, darating ang panahon na sila ay palalabasin din sa impyerno. Masalam. Hanggang dito na lamang po. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.